Sinong tatanga-tanga ang magbibigay o magpapatong ng 5 milyong piso diyan, ano po, para ipapatay. Eh, wala namang katorya-torya yung mga pinagsasabi niya do'n. 'Di po ba? Or baka naman itong ano na 'to, sinasabi lang ni Marcoleta para maging dahilan lang po ng hindi pagpapakita o hindi pagsipot ni Gutesa. Akala ko ba, Brad, ang sinasabi niyo is ano, haharapin niyo yung nagnotaryo sa inyo? O natatawa si Mood Covers o kay Marcoleta sa sinasabi. Akala ko kasi haharapin nila yung nagnotaryo sa kanila eh. O, at ipapakita nila na talagang nagsisinungaling yung nagnotaryo eh. Hindi po ba? Kung ako yan, hindi ko palalagpasin. Pati si Gutesa, sasabihin ko, Ma'am, saan nyo kami nagpanotaryo? Bakit ngayon binabaliktad mo kami? Di po ba, mga kababayan? Pero parang, wala na silang plano na ipakita si Gutesa dito. Oh, Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya Grabe, no? natago yung tao. pagtatawanan na lang kayo ng mamamayang Pilipino dyan sa pinagsasasabi ninyo? O di ba? Ang hirap paniwalaan yung mga pinagsasasabi ninyo, mga boss. No? Para bigyan ng 5 milyon yung papatay kay Gutesa? Diyos ko po, Lord. Pero ang tanong natin, ano nga ba talaga ang totoo? Kasi dito, mga boss chief mo, sir, alisin ko itong net 25 Diyan sinasabi nila, may patong na 5 milyon sa ulo ni Gutesa. Pero ito naman mga bossing, iba naman yatang dahilan ito. Sir Miko Boys, shout out po sa inyo. Iba naman yatang dahilan dito, ni Defensor, mga kababayan. Kasi ang sabi dito, mga boss chief mo, sir, ni Defensor ay Orly Gutesa being protected, no? By ex-marine. O yan naman ang sinabi ni Defensor. Former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor on Tuesday said, Mike Arroyo, sorry, yung Mike Arroyo pala kanina nabanggit ko, ano po pala yun, first gentleman ni Aling Maliit, no? Mike Defensor, mga kababayan. Former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor on Tuesday said that surprise witness Orly Gutesa is currently under the protection of his fellow ex-marine. Sinasabi ni Marcoleta, ngayon meron patong sa ulo. Ito naman, sinasabi naman dito kay ayan, may mga kasama siyang mga ex-marine na inaano siya, pinoprotektahan siya. Ano ba talaga ang totoo? Di ba, 1 litro lang ng emperador at saka boy bawang, okay? To recall, Gutesa was introduced in the Senate Blue Ribbon Committee hearing last week by Senator Rodante Marcoleta saying that the man reached out to him through the help of Defensor. Ito yung talagang nagsasabi na nagpapatunay na palabas ni Marcoleta ito at ni Mike Defensor. Ayun, kung nakikita nyo mga bossing, etong si District Engineer Alcantara nangungopya 5 million talaga. Yan po yung sinabi ni Marcoleta Para daw sa ulo ni nitong si Gutesa Parang ang hirap lang kasi talagang paniwalaan. Sabi ni Sir Eseng Mariano, nagpapapaniwala pa ba tayo sa mga saltik na DDS? Puro kasinungalingan yung mga gunggong na yan. Biruin nyo Feeling ko kasi mga boss, hindi na nila palalabasin ito. Feeling ko, hindi na nila hahayaan na ma-interview or whatever itong si Orly Gutesa, mga kababayan. Wala na yan. Sumablay na doon sa unang pagkita, doon sa mga hearing Papupuntahin mo pa, papaanuhin mo pa ulit, sasablay na naman. Di po ba? At eto pa mga bossing, isisingit ko na din itong vlog na ito dito po kay Marcoleta, mga kababayan.
may nakita akong mga vlogger na nagpapakalat po nito, oh. Ayan. Oh. Nakalagay diyan, ayan oh, may hashtag Marcoleta, everyone, followers, highlight, ambush. No, Senador Marcoleta, munti ka na daw ma-ambush. Nung pinakita yan, mga bossing, ayan lang, ganyan. Tapos mukha ni Marcoleta. Tapos sabi dito, video sa pag-ambush kay Marcoleta, hawak na ng autoridad. Meron bang ganitong balita? Parang wala naman akong nakikitang ganitong balita. Baka naman ambush me lang ito, ha? Kayo, magpapakalat kayo ng mga fake news na mga kagaya nito, tapos pag na-delete yung mga channel ninyo dahil sa pagpapakalat ninyo ng mga fake news, iiyakan kayo. Oh, ano yan? Para ano, magalit ang mamamayang Pilipino? Kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, etc., etc., para pagbintangan na meron talaga. At alam nyo ho, mga kababayan, ang ano pa dito, ang malala pa dito, nakikita ko yung mga DDS, mga nagko-comment, grabe pala talaga. Nakalabanin si Martin Romualdez. Grabe, tingnan mo, mag-iingat po kayo. Rodante, Marcoleta, etc., etc. Ang daming naniniwala eh. Ano ho? Napakadaming naniniwala, mga boss ni Pamo, sir. Diyos ko, Lord. Pinaa-ambush na nila Diskaya yan kasi ayaw ng isauli. Oy, grabe ka! Sabi ni Dominador Feliciano, pinaambus na nila Diskaya yan kasi ayaw isauli yung 150 million. Sabi naman nung si Ramon Tulfo, ano yun, 120 million. Sabi naman po ni Ramon Tulfo, ano naman daw yun? Kumbaga, is hindi naman daw si Marcoleta. Yun. Sabi ni Saint Benedict, kung totoo ang balita kay Marcoleta ambush, nasa mainstream media na yan. Oho. No, nung sinipat ko, yung kung sinong vlogger yun, hindi ko din ho kilala eh. Pero parang puro mga DDS ho, yung mga yung mga content niya. Oh. Biruin nyo, no? Bag, masama to. Gagawa-gawa kayo ng mga ganitong mga thumbnail, tapos nung binuksan ko, mga bossing, wala naman ho akong nakita. So, ibig sabihin, gusto lang nila nagalitin yung mamamayang Pilipino at gusto lang nila na pag-isipin yung mamamayang Pilipino na kapag kinalaban si Martin Romualdez o kung sino man ipapapatay. Oh, uulitin ko ho, huwag kayong maniniwala dito sa mga kumakalat o pinapakalat doon sa Facebook na merong ambush daw ho na ginawa kay Marcoleta. Langya kayo. Lahat na ginagawa nyo, puro pagpe-fake news na yung ginagawa ninyo. Sabi ni Chris Rose, hay nako Marcoleta, kung ano yung fake news, kung ano yung fake ng buhok mo, yun ang fake ng uga. Oy, grabe ka ha. Madiin ka kay Marcoleta ha.